Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Raga, importante ang pag-uusapan natin sa short video na array, kaya I suggest na makinig na maigay at unawaing mabuti. Ito ay regarding sa application para sa cittadinanza italiana. Dahil lilinawin ko sa iyo Raga kung magkano ga talaga ang reddito na kailangan. Lalo pa ngayon na ay ongoing yung referendum 2025 na kung saan ay may proposal doon regarding sa application for Italian citizenship na mula doon sa dating legge na 10 years ang required na legal residence dito sa Italy ay merong proposal na pababain niya ng kalahati. Magiging 5 years na laang. So kung yan ay maaprubahan at mananalo yung boto na si, ay di mas madami ang maaari na makapag-apply dahil nga ng 5 years na laang, pwede ka na mag-apply ng Italian citizenship. So, marami pa ang mga requirements. Isa na dyan nga ay yung tungkol sa residence, yung tungkol sa Italian language, at kasama din diyan, lalo na kung applyan mo ay yung cittadinanza per residenza, mayroong required na reddito annuale para ikaw ay makapag-apply. So, ang pag-uusapan natin ngayon sa short video na array ay focus lang muna dyan sa reddito na kailangan para ikaw ay makapag-apply ng Italian citizenship per residenza. So, kapag ikaw ay mag-a-apply ng Italian citizenship for per residenza, ang required na reddito kung ikaw ay nag-iisa, okay, para sa isang tao ay nakaset na 8,263.61 euros. Ulitin lang natin ha, 8,263.61 kapag ikaw ay single, kapag ikaw ay walang asawa, nag-iisa. Yun ang minimum na amount para ikaw ay makapag-apply. Kailangan kong i-remind sa Raga na ito ay isineset ng Ministerio del Interno at ito ay subject for changes. So, maaaring na mabago. As of now, habang ginagawa natin ang video na to, ay nakaset sa 8,263.61 kapag ka single. So, nadadagdagan naman kapag ka ikaw ay konjugato or konjugata. Kapag ka ikaw ay mayroong asawa. So, mula doon sa 8,000 plus kanina, kapag may asawa na, ay nagiging 11,362.05 euros. So, yan na ang limit. Ayun pala ang minimum. Yun ang nakaset na minimum dapat na ready to kapag may asawa. Ay paano naman kapag mayroong filyo o filii a carico? Yung mag-asawa ay mayroong anak or mga anak. So, ang gagawin, doon sa amount na 11,362.05 ay magdadagdag ng 516 euros kada filyo. Diga, may cases din na ikaw ay single parent, single ka, walang asawa, pero meron kang anak. So, yun namang 8,263.61 euros, doon yun naman ang dadagdagan mo ng 516 euros kada filio a carico. So, kapag dalawa yung anak, ay di dalawang 516 ang idadagdag. Ngayon, ay lilinawin ko rin sa iyo, Raga, na kapag ang yung applyan ay per residenza, kailangan dyan, requirement dyan, isa sa mga requirements ay yung pagkakaroon ng sapat na reddito. Tapos ay, pagdating naman sa Italian language, kung ikaw ay holder ng tinatawag na permesso di soggiorno per soggiornare di lungo periodo UE, or yung tinatawag, yung mas kilala sa tawag na carta di soggiorno, ay exempted na doon sa Italian language na B1 level. Okay? Pero, kapag ka naman, ito yung kaibahan, kapag ka ang apply mo naman ay per matrimonio, halimbawa, ikaw ay nakapag-asawa ng Italiano o kaya naman kayo mag-asawang parehas Pilipino tapos yung isa doon sa asawa naging Italiano na or Italiana, pwede ka nang mag-request ng Italian citizenship na per matrimonio. Kapag ka per matrimonio ang iyong ipaprocess yun ang iyong a-applyan, hindi doon kailangan ang reddito. Pero ang kailangan naman doon ay ikaw ay dapat nakapasa doon sa B1 level ng Italian language. Ngayon, pagdating doon sa iba pa ng mga tanong, kung ilang taon ka dapat na reddito ang kailangan para doon sa per residenza, halimbawa na ikaw ay walang reddito o kaya naman ay hindi sapat ang iyong reddito, sino-sino ga ang pwedeng gamitin ang reddito doon sa iyong pamilya. Okay? Kung ikaw ga ay walang reddito, ay pwede ka rin mag-apply. So, sasagutin din natin yan. Kung halimbawa na ikaw ay may mga tanong, i-comment mo lamang
At doon sa gagawin natin na follow-up na vlog kung saan ay i-detalye pa natin yung mga dapat na malaman pa at saka sasagutin pa yung iba pa na mga tanong at saka i-announce ko din doon sa susunod na video, doon sa follow-up na video kung paano na ikaw ay maya-assist namin, okay, para sa pag-apply mo ng Italian citizenship. So ayun, maraming salamat talaga. Sana nakatulong sa iyo ang info ng vlog na are at sana mag-comment ka para malaman ko kung ano ang gusto mong itanong regarding sa application ng Italian citizenship. Tapos gagawa tayo ng follow-up na vlog at abangan mo kung paano ka ma-assist namin. Maraming salamat sa iyo, Raga. This is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.